Hello po mga parikoy. Nandito po tayo na naman sa rectifier. Titis natin kung okay pa ito, kung paano mag-test ng rectifier sa simpleng pamaraan na gamit yung tester. Yan. Una-una parikoy, ito i-ano mo natin, i-set natin sa diode. Yan po yung diode. Ito makikita mo, yun po yung diode. Ito po yung original na diode. Yun, ito po yung sign ng diode. Yan po yung pinaka-head nya, yung cathode. Ibig sabihin ng cathode, yun po yung negative. Anode, yun po yung positive. Yun po yung term ng positive, yung anode. Yung term ng negative, cathode, dito sa diode. O ano na, parikoy. Ngayon, ititest natin kung paano mag-test. Una, test natin yung negative at positive. Ito, negative at positive. Kailangan kailangan dito sa actual, ito, nandito po sa loob yung diode, nakatago. Hindi po natin makita yan kasi naka-sealed po ito, naka-insulated po. Kung bakit naka-insulated, para hindi po mag-init. Ito po yung pinaka heatsink nya, yung ground. Kasi mainit po ito. Medyo mainit yan. Kaya ma-heatsink po, tawag dito heatsink. Itong body nya, heatsink po ito ng diode. Nakadikit po yung diode dito. Ito naman yung insulated. Para hindi mapasukan ng moisture yung electronic parts dito. Mga parikoy, alam nyo na, no, kung anong laman ito. Yan po yung diode. Ngayon, i-test proof po natin kung paano po mag-test nito. Okay. Ngayon, simulan natin yung positive at negative. Okay. Ito po yung negative. Ito po yung positive. Wala pong walang resistance na lumabas. Walang resistance na lumalabas. Pero pag binaliktad mo, vice versa mo, yung positive na supply, yung positive na yan, ilagay mo yung test probe dito sa positive. Dito naman sa, okay, palit natin yung test probe natin. Itong test probe na negative, dito sa may positive. Yung output po positive. Itong ground na naman, itong ground to, kung kita nyo itong ground po, yung ground. Dikit muna natin yung positive sa negative test probe. Okay, ito naman yung positive. Itong positive, dikit natin sa ground. Kung mayroong lalabas, ibig sabihin, kapag may lumabas na resistant, ibig sabihin, itong diode, okay pa. Okay pa itong diode. Okay, connect natin. Mayroon pong lumabas na resistant na 0.943. 9.942. Baba. Wala pang display dito. Okay. Ngayon, diba? Ngayon, titest naman natin itong dalawa. Itong dalawa na to, ito po yung pinapasukan ng
current galing ng stator. Ayan. Subukan natin kung okay pa yung diode niya, yung connection niya, yung diode na palabas. Okay. Subukan natin ha. Yan, okay pa yung diode. Dito naman sa kabila. Yan, okay pa yung diode niya. Ibig sabihin, good pa yung diode niya. Ngayon, vice versa po natin yung test probe. Okay. Simulan natin dito sa positive. Okay. Ito yung positive. Kailangan walang lalabas na papunta doon. Ayan. Ito. Ibig sabihin, walang lumabas, hindi pa shorted. Ito naman, hindi pa shorted. Okay pa yung diode sa loob. Kasi hindi pa magdi-drain yung battery nyo. Kasi kapag may bumalik na current galing dito papunta doon, ibig sabihin sira na po itong diode na to. Ano, nakuha nyo mga parikoy? Sira na po ito. Ngayon, itong ground na naman, subukan natin. Test probe na positive, connect natin sa ground. At itong negative naman, dito naman sa papasok. Kung mayroong papasok na resistant. Ayan, subukan natin. Ayun, mayroon, di ba? Ibig sabihin, mayroon. Ibig sabihin, okay pa yung connection niya papuntang ground. Yung diode na yan, okay pa. Ngayon, itong ground na naman. Ayan, ground. Subukan natin yung ground. Kailangan walang babalik na kuryente papuntang stator. Itong dalawa. Okay. Ayan, test natin. Kailangan walang resistant na pabalik. Yan, walang resistant. Ito naman, kulay yellow. Yan, wala pong resistant na pumapasok. Katulad din sa positive, kailangan hindi po siya shorted. Kasi pag shorted yan, may bumalik. Ibig sabihin, masisira po yung fuse nyo. Unang masira yung fuse pag shorted na itong rectifier. Yan, hindi pa siya shorted. Pero pag tinis natin, papasok at palabas, yan, mayroon po yan. Ayan, may resistance po siya. Ibig sabihin mga parikoy, ito po ay okay pa. Wala pang sira, wala pang diode na nasira doon. Pero kapag may sira na ito, malalaman mo na may putol dahil ititest mo dito sa tester na ito. Yun po yung tamang pagproseso ng pag-test ng rectifier. Okay mga parikoys, mga guys, hanggang doon lang tayo. Paki-subscribe na lang guys, paki-like sa mga baguhan. Ito po, tinuro lang ko po ito sa mga baguhan kasi baka hindi nila alam yung mag-test ng rectifier. Yan, tinuro ko sa inyo. Malaking tulong ito guys sa inyo, lalo na sa mga nag-wiring at nagpo-full wave, yung pagpo-full wave at yung mga half wave, kasi dalawang klase yung rectifier. May full wave, ibig sabihin yung full wave ay naka floating po yung stator, yung po yung full wave. At yung ano naman, yung half wave, ibig sabihin yung po yung line to ground, hindi po yung naka-floating. Yung isang wire ng stator coil ay naka-connect po sa ground, yung dalawa po ay yun po yung continuity ng ground, kasi half wave lang po sila. Yung isa yung charger ng battery, yung isang connection charging ng battery, yung isang connection ay papuntang regulator. Yung karamihan po guys sa ganun na rectifier, may full wave, may half wave. Kaya hindi lahat na rectifier na pwede mo i-change doon sa ibang rectifier na naka half wave. Kung ang regulator mo ay ang full wave, dapat yung stator coil mo dapat i-full wave mo na para comfortable yung rectifier.
kung half wave yung rectifier mo tulad ng TMX, kung half wave, dapat yung connection ng stator coil mo ay half wave din. Okay, ano? Nalaman nyo na guys, yung pagpo-full wave at yung sa half wave, kailangan hindi pwede na basta-basta i-connect itong rectifier. Kailangan alam mo yung half wave at yung full wave. Okay guys, salamat at hanggang doon lang tayo guys. Ano na lang guys, tulong na lang po sa video ko. Sana marami kayong matutunan dito guys, kasi ito po yung pinaka-importante. Kapag walang supply yung battery mo, ibig sabihin madaling malubat at hindi ka makapush start sa motor mo, kasi hindi po na-supplyan itong rectifier, hindi po nakasupply. Pero bago dyan mag-supply ito guys, sa stator muna. Yung stator, yung po ang magbibigay, kasi yung mechanism niya, yung po yung magbibigay ng current papunta dito sa dalawa na ito, kasi pang full wave ito. Ayan. Papasok yan yung stator coil, papasok dito yung current pang full wave. Ayan, papunta dito at ilalabas dito sa positive. Yung positive naman papunta ito doon sa may susian. Yan, sa ignition switch. Ito po yung positive. Okay guys, salamat. Hanggang doon lang guys.